natin ang isang dayuhan na kahit walang halong dugong Pinoy, iba ang dedikasyon para maibahagi ang ating kultura. Aba, mahusay! Yan ang buwanamanong kwentong inalam ni Von Aquino. Welcome to Amsterdam. Yan ang tahanan ng Dutch national na si Beata. Welcome to House of Pinoy Foods. How can I help you? Pero ang kanyang take-out nook at catering services, hindi lang Dutch national ang tumatangkilik. Magandang araw sa inyong lahat. Si Beata nakakapagsalita ng Tagalog at Waray. Ari kinahagawas ti katok katindahan niya na. At nakakapagluto rin ng mga putahing Pinoy. Hindi lang Pinoy at heart si Beata dahil napaibig din siya sa Pinoy na si Rainier. Noong 2003, umuwi kami ng asawa ko ng Pilipinas para sa kasal namin. At pagbalik na namin ng Netherlands, siyempre gusto ko din maano din yung mga bata ng mga Filipino food. So nag-start ako magluto ng Filipino para mag-practice ako ng mga Filipino food po. Minsan mahirap talaga magtimpla, kaya kung nagluluto ako, laging ako may kasamang Filipino talaga. Kahit sa ibang bansa na sila naninirahan, matiyaga pa rin niyang pinag-aaralan ang pagluluto ng putahing Pinoy. Parang naka-interest talaga ako na siyempre yung asawa ko, love na love ko talaga siya. Yung pinagalingan niya, tsaka yung mga food, yung culture, importante din yan sa akin. Kaya decidido talaga ako noon na gusto ko talaga matuto para magluto ng Filipino food. Mula sa pagluluto, sinasabay rin niya ang pag-aaral ng Tagalog at Waray. Dahil dito, mas nauunawaan daw niya ang asawa at pamilya nito na tubong Samar. Ang ginawa na kasi ng asawa ko, kinasal na kami sa Pilipinas, nagwaray na lang siya, hindi na siya nag-English, hindi na siya nag-Dutch, nagwaray. So natuto na lang ako, wala akong choice. Ang pagsasalita ng Tagalog at pagluluto ng putahing Pinoy, naging daan para pumatok ang kanilang negosyong catering at food takeaway sa Amsterdam, Netherlands. Siya naman ang nagluluto ng mga ulam, tsaka ako naman sa dessert. Pero noong 2019 medyo may sakit na siya. So more on ako nag-take over na rin sa mga ulam. Leksyong kawali, sisig, dinuguan, ginataang manok, ginataang kalabasa, kare-kare, kaldereta, pansit canton, pansit palabok, pansit bihon, mga dessert din, kutsinta, leche flan, pichi-pichi. Pero ang masayang Pinoy food business nila, napalitan ng lungkot nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa kidney failure. May business na kami from home, pero gusto ko na sana itigil. Tapos ako ng business partner ko, ay siya din nag-motivate sa akin. Sabi niya, mag-open kaya tayo ng catering and takeaway. Wala man sa tabi niya si Rainier. Sa pagluluto ng pagkain Pinoy, nananatiling buhay raw ang masasayang alaala nila. I-continue ko na rin yung journey ko sa Tagalog and Waray at saka sa mga food ko. Para makakashare pa rin ako sa mga anak ko, importante din po sa akin na yung hindi mawawala din sa mga bata kasi kahit paano half Filipino talaga sila. Dayuhan man ang lahi ni Beata, ang kanyang dedikasyon at puso para maibahagi ang kulturang Pinoy, talaga nga namang wagi saan mang panig ng mundo. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo. Ito pang kwentong dapat alam mo, ang komedyanteng si Pepita ang makakasama natin